So, eto mga sangkay, sobrang tinding pasabog na ito ngayon ni Martin Romualdez. At alamin po natin kung ano po itong pasabog na ito. And I'm sure, mga sangkay, magugulantang kahit po yung mga DDS. Hello guys, what's up? This is me, Sangkay Janjan. I'm back for another vlog today. Eto, pag-usapan po natin ito ngayon mga sangkay kasi malamang pati po yung mga DDS, hindi po talaga sila makakapaniwala sa ating pag-uusapan ngayon. Ito po ay malaking pasabog ni Martin Romualdez. Kilala nyo yan, mga sangkay, diba? Ang most hated politician pagdating po sa mga DDS. Alright, pag-usapan natin yan. But before we start, guys, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay 1.52 million subscribers na. Kaya naman kung ikaw ay hindi pa po nakapag-subscribe ngayon din, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright. Ay, nako, interesting itong topic natin ngayon. Kasi ito po yung pasabog ni Martin Romualdez. Ito hindi ko nga alam kung joke to eh. Pero, kung totoo ito, talaga nga namang okay ito. Ibig sabihin, talagang gusto ni Martin Romualdez na makita ng taong bayan maging transparent. Kasi ito, mga sangkay, kagulat-gulat po talaga ito. Itinulak nila CMD President at Leyte Representative Ferdinand Martin Romualdez ang isang panukala na mag-overhaul sa national budgeting system at titiyak na matutuntun kung saan napunta ang pera ng taong bayan. Gusto ni Romualdez, mga sangkay, na magkaroon ng reforma na itong national budgeting system ay magiging transparent sa taong bayan. Ibig sabihin, kahit po makikita ko na kung saan mapupunta yung pera. Alam nyo, goods to kung totoo itong tinutulak ni Romualdez. Okay to, sir. Ito yung kailangan para talagang namang wala ng DDS, wala ng Marcos, kung sino pa man, di ba? Dilaw, DDS, mga Marcos loyalist, or sino pa man, makikita po natin kung ano ang sitwasyon ng pera ng taong bayan. Gets po ba? Ngayon, eto, basahin po natin, mga sangkay, syempre. Pambira, nakita ko na naman si Ivana at saka si Dan Fernandez, Okay, hindi yan yung topic natin. Ito yung topic natin, mga sangkay. Romualdez, itinulak ang reforma sa national budgeting system para malaman saan napupunta ang pondo. Okay? Sabi dito, bawat sintimo, sabi po ni Romualdez, sa national budget ay pera ng taong bayan. Gayahin ko na lang siya magsalita. Parang ganito ata yun. Bawat sintimo, national budget ay pera ng taong bayan. Kailangan magamit ito ng mabilis, tapat, at may linaw na resulta para sa mga Pilipino. Lalo na sa mga nangangailangan. Ganyan po si Romualdez kasi magsalita eh. Pero, na nga mga sangkay, sabi dito, bawat sentimo sa national budget ay pera daw ng taong bayan. Correct naman po yun. Kahit katiting lang, pera po yun ng taong bayan. Kailangan magamit ito ng mabilis. Yan. Tapat at may malinaw na resulta para sa mga Pilipino. Lalo na sa mga nangangailangan. Ito ang layunin ng panukala, mga sangkay. Tingnan natin, magugustuhan natin. Layunin ng panukalang Budgeting Modernization Act, House Bill No. 11, na madaling mamonitor ang mga transaksyon ng gobyerno at mga paggamit ng cash-based budgeting system. Ito yung iniintay natin. I-approve nyo to Sana sa Senado, i-approve to. Talagang walang nakawan dito kapag nangyari to. Ayan Layunin ng panukalang budgeting modernization na madaling mamonitor ang mga transaksyon ng gobyerno. Madaling mamonitor. Ibig sabihin, transparent. Kapag ginawa nila ito, talagang namang
Wala nang kawala dito yung mga magnanakaw. Ayon sa panukala, ang cash budgeting system ay ang paglimita sa mga obligasyon at pagbabayad ng mga produkto at serbisyo sa kung ano lamang ang nakaplano sa partikular na taon. Tutugunan, umano, nito ang nangyayari na inuobliga ang pondo pero hindi naman nagagastos. Dahil hindi naman natatapos ang proyekto o programa. Uy, maraming ganyan, guys. 'Di ba? Pambira. Yung tipong ganito ang nangyayari kasi. Ito, sobrang tindi na ito. Nangyayari ito kahit po may nakita nga po akong mga kalsada, mga sanggay na sinasabing tapos na daw po sa papel, sa dokumento, tapos na. Pero pag pumunta ka sa actual, hindi pa rin po tapos. Ganyan po kalala. Tapos mga sanggay, yung budget pa, tinataga mga sanggay, talagang binabarat ng binabarat. So, ang nangyayari, substandard po ang mga pinapagawang project. This is what we need, guys. 'Di ba? Tama po ito, mga sangkay. Anong sabi dito? May mga project na hindi naman natatapos talaga. 'Di ba? Tapos yung pondo, mga sangkay, hindi naman nagastos. So, saan mapupunta? Matik. Sa bulsa. Kung hindi transparent, yari, 'di ba? May ganyan. May dating congressman, 'di ba? Dito sa Metro Manila. Ginagawa niya, papatayuan ng poste pero di tatapusin. 'Di ba? Ganyan, mga sangkay. Mautak, gusto kumita, ganyan po 'yan. Sabi ni Romualdez dito, ito basahin natin. Ganda na ito ah. Kapag may pondong inilaan para sa eskwelahan, dapat may maitayong silid-aralan. Kung may budget para sa kalsada, dapat may daang natatapos, hindi pwedeng puro plano, walang resulta. Ito yun. Maraming ganito, mga sangkay. Nako. Yari sila dyan. Daming ganyan mga politiko ngayon, mga sangkay. Diba? Yung iba nga. Ito pa yung iba. Yung mga kalsada, okay pa naman. Sisirain mga sangkay, tapos doon gagastusin ng pera. Para makapangulimbat. Kasi once na may ginagastos mga sanggay, doon po sila nakakapamili ng gamit, di ba? Yung mga material. So, tatagay nila yung materials, titipirin, may kita sila. Grabe mga utak ng mga ito, no? Kaya kailangan to, tama to mga sangkay. Tutugunan din sa HB 11 ang issue ng park funds at off-budget items upang mas maging malinaw ang paglalaan ng pondo kasama ang mga lump sum at special purpose funds. Ang mga ehensya ng gobyerno ay pagagamitin din ng Digital Public Financial Management System upang madaling mahanap kung saan napunta ang pondo. Ito na yun, guys. Ito na ang hinihintay natin. My goodness, sabi po ni Robin. Ito hinihintay natin, di ba? Yung tipong kahit 5 duling, alam po natin. Alam nyo kung totoo ito, mga sangkay, ibig sabihin, malinis po itong si Romualdez. Kung totoo to kung totoo ito, pag naipasa ito, ibig sabihin, talagang malinis ang hangarin nila. I hope na ipasa. Kapag itinanggi ito ng Senado, matik, alam nyo na kung bakit. Ang tatanggi lamang po nito, mga kurap. Di ba? Mga kurap. Pero alam nyo guys, flex ko lang. Mga kalsada sa Leyte, which is doon po si Romualdez, magaganda po. Magaganda po yung mga kalsada sa Leyte. Bakit? Siguro, hindi tinitipid, hindi substandard. Pag malinaw ang sistema, sabi ni Romualdez, pag malinaw ang sistema, madaling masilip ng taumbayan kung saan talaga napupunta ang pondo. Yan ang tunay na may malasakit. Di ba? Transparency, guys. Ang mga ehensya ay hindi na rin evaluate sa pamamagitan ng kanilang paggastos, kundi kung ano ang naging resulta ng kanilang ginasusan. Hindi na sapat ang sabihing nagastos ang pondo. Dapat makita ng taumbayan kung ano ang naitulong nito sa kanilang buhay. Ganda nito, pare. Uy, ito talaga yun. Alam niyo sinong author? Ito nakaka-proud lang, syempre. Bilang isang waray. Nakaka-proud. Ang author na ito, talagang mawawala ang corruption dito, guys. Ito ito yung hinihintay natin. Buburahin na ito yung corruption.
Sino yung author? Tingog Party List Representative Andrew Julian Romualdez at Jude Asidre ay co-author ng panukala. Heto na yun, guys. O ano? Sabihin nyo ngayon, corrupt. Sige nga. Diba? Okay to. Ako, Speaker Romualdez, for the first time. For the first time, sasabihin ko sa'yo, good job, sir. Tama itong desisyon mo. Kailangan ito kasi para po talaga makita natin. Halimbawa, yung confidential fund ni VP Sara, edi kita agad kung nasaan, di ba? Kahit ano, mga sangkay, kahit anong pinag-aagastusan. Ayos to. O, tingnan po natin yung mga komento kung satisfied sila. Kapag hindi sila satisfied, panati ko lang. Totoo ba yan? Nagkakagulo dahil sobra-sobrang paggastos ng kaban ng bayan? Korupsyon lumala, bunga ng maling alokasyon sa gastusin ng bayan? This is a bright or great idea. Di ba? Totoo yan, mga sangkay. Matapos kurakutin ang pera ng bayan, maglilinis-linisan. Hindi! Maglilinis-linisan. Okay na to. Kung ang paglilinis-linisan ay ito, okay ito. Kasi at least, mga sangkay, sino bang hindi corrupt dyan? Sige nga. Sa tingin nyo ba, sila PRRD, hindi corrupt yan? Diyos mio, Marimar. Walang hindi nangungurap dyan. Kalakaran nila yan. Pero kung maaprubahan ito ng Kongreso, talagang namang malaki ang maibabawas ng korupsyon. Yung ninakaw mo, ibalik mo. Patunayan nyo na may ninakaw. Ganun lang naman kasimple yun eh. Kita nyo? Panatiko. Hindi po sila natuwa, mga sangkay. Ito lang yung nagustuhan kong comment. Sa mga nagtatax, suportahan natin to. Sa mga bobo at tanga, bahala kayo sa buhay nyo. Diba? Shoutout nga pala. Sa mga hindi pa rin po naintindihan, itong ganitong klaseng panukala. Gamitin nyo naman yung utak nyo. Yung utak, ha? Utak. Ito na yun, nililinis po yung bansa natin. Ito yung panglinis, mga sangkay. Hindi matadala yan. Kahit 10 Duterte pa yan, kung wala pong sistema na maayos, ganun pa rin yun. Gets nyo? Dapat nga, noon pa po ito, mga sangkay, di ba? Noon pa po ito. Pero bakit ngayon lang sa panahon ni BBM? Well, ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Mayroon po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po sa YouTube. Ngayon din, guys. Then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.